Good morning mga masiskarte sa buhay! Again, live na naman tayo. Tuesday ngayon at 10 a.m. po tayo every Tuesday nagla-live and I'm so happy na talaga namang sa programang ito ay nasa 8th episode na po at talagang meron tayong makakasama ulit na guest and super excited po ako na makipagkwentuhan sa kanya at kahit papaano po ay makapag-share siya ng mga tips sa atin. Pero siyempre, magpapakilala muna ako sa inyo, no? Ako nga pala si Maricel Butad, isa tayong masiskarte sa buhay at eto sinisikap talaga natin na maka-create pa ng isang malupit na produkto na makakatulong din sa iba. And ang aming pagkukwentuhan ngayon dahil sa larangan ng pagninegosyo, maaring sa una, kakayanin natin pero, along the way na ginagawa natin ito ay kailangan natin ng makakasama. Kaya yan yung ating topic ngayon, hindi ka nag-iisa, sa pangarap may kasama. So, ayun, ipapakilala ko na po sa inyo ngayon ang ating special guest na walang iba kundi si Cas Dave Igot. Alright, so hello Cas, good morning! Hello po, good morning. Kasosyong Maricel. Ayun. Yes, good morning din. Thank you at naimbitahan mo ako dito sa inyong programa. Bago ang lahat, ako nga pala si Dave, 37, sa Cainta Rizal. Bali may 16 na taon ng experience bilang mananahe at maglilimang taon ng sumusubok sa pagnenegosyo. Ayan. Ayun, Cas, Bali para mas Kas, makilala ka po namin. Apa. Ha? Bali Ano, po Cas? ang business ko ay gumagawa po ako ng mga car and motor cover. Ayun. So, una pa lang meron na kaagad tayong idea na siya talaga ay tunay na nagnenegosyo. Pero para lubos natin siyang makilala, maaari niyo po ba kaming kwentuhan, Cas? Ano po ba yung iyong trabaho noon bago ka napunta ngayon sa pagnenegosyo? Ayun, ang kwento nun, 17 pa lang ako, natuto na akong sa pananahe. Dahil pagka-graduate ko pa lang pagka-graduate ko pa lang po ng high school, nagbakasyon na po ako sa Pangasinan at merong patahian doon yung tito ko. Bali 6 na buwan po ako doon, natuto po ako manahe. Tapos pag-uwi ko po dito, nag-apply po ako ng trabaho. Ayan, natanggap naman po ako. Tapos tuloy-tuloy, bali umikot lang po yung aking trabaho, puro sa pananahi lang. Kasi marami po ditong garments dito sa Taytay. Iba-ibang machine ang nahawakan ko, bali ano ba tawag dito? Ayun, bali halos umabot ako ng 16 years. Puro ganun na lang yung trabaho hanggang sa nagtawa din ako. Way back 2017, nag-apply po ako ng Dicer. Ayan. Nag-apply ako ng Dicer dahil sa paniniwala dito ako uusad. Dahil nga po ganito nangyari. Wait lang. Dahil nga po ganito ang nangyari. Kasi sa 16 na taon na pagiging empleyado bilang mananahe, hindi ako nakakaipon. Kasi ang rate nun nasa 37. Ngayon naisipan kong mag-apply ng trabaho sa SM bilang dicer sa kadahilan ng mataas daw yung sahod doon. Ayun. Ngayon, siyempre nag-resign ako dito sa dati kong trabaho. Yung natanggap na ako dito sa pagiging dicer, tumagal din ako ng 3 taon. Ayun, hanggang sa ganun pa rin. Yung akala ko na dito ako usad, hindi pa rin sapat kasi nagkaroon na ako ng baby. Tapos noon, hanggang sa naisipan kong mag-business. Kumbaga, nag-iisip ako paano ko mapapagsabay yung trabaho at business. And ang ginawa ko,
Nagumpisa lang talaga yun sa ano, sa YouTube. Yun talaga yung nagbigay sa akin ng ano. Kaka-scroll, kakahanap ko ng ano, ano bang tawag dito? Tutorial kung paano magnegosyo, paano magsimula. Ayan, marami naman ako napanood pero isa lang yung tumatak sa akin. Si Kasosyong Arvin Urubia, idol. Ayun, bali siya yung nagbigay ng ano, inspirasyon sa akin para pagsabayin yung business. Pagsabayin na nagumpisa pala ako mag-try mag-business online sa marketplace. Bali yung puhunan na ano na ginamit ko dahil nga sapat lang yung sinasahod ko bilang dicer. Medyo pasaway tayo sa ano sa naging pasaway tayo sa pagiging dicer sa SM. Parang pinapos namin yung pagiging ano tumatanggap kami ng payola. Kumbaga, yung payola yung ano yung merong mga coordinator na umiikot doon sa selling area tapos naghahanap sila ng hahawak ng product nila na i-display doon sa ano sa selling area. Wala silang dicer. Kumbaga, gagamit sila ng ibang dicer para para makiusap lang na asikas lang ba parang bang bantayan lang yung produkto na yon. Ayun, napipilitan kaming tanggapin kasi wala kaming OT. Wala kasing OT sa pagiging dicer. Tapos parang nakapix lang kami. Napilitan akong tanggapin yon tapos parang yun yung pinaka-discarte ko hanggang sa kada buwan kasi may natatanggap kami doon na sahod. Bali yun yung ginamit namin na ginamit ko na panimula. Halimbawa, nagsimula yun sa nakaipon na ako ng 3K. Ginawa ko, binili ko ng naghanap ako sa marketplace, ano nga bang produkto ang pwede nating ibenta, ganyan. Nag-iisip ako kasi may narinig ako sa sinabi ni Kasosyong Arvin yung mas maganda yung yung alam mo yung kalakaran. Kumbaga doon nagumpisa yun. Nagdesisyon ako ng ibenta ko ay mga upuan, ay yung cover ng upuan tsaka cover ng helmet. Yan, nabali nagre-resell po ako noon. Bumibili pa po ako sa Maynila, pinapadala dito. Yung 3K na naipon ko, yun yung pinapuhunan ko, doon ko nagsimula. Naniniwala kasi ako sa sa ganun yung start on what you have. Doon ako nagsimula talaga. Kumbaga, meron akong 3K, ginawa ko, binili ko ng ng product, tapos tinutubuan ko lang ng pakunti-kunti. Ang goal ko noon, ganito yung goal ko noon, makabenta lang ako. Tapos pakuhaan ko lang ng customer ng picture, maipon lang sa Facebook ko, may post ko lang, okay na ako kahit ang kitain ko 50. Puro commute lang yun, puro commute. Pinupuntahan ko yan mula dito, Antipolo, tapos ginagawa ko yun kas kumbaga, ang pasok ko kasi noon closing. Kumbaga alas 2 to 11:30 ang pasok ko. Ngayon, sa umaga, doon pa lang sa pagpupasok pa lang ako, nakikipag-close deal na ako pag break time. Nagtaka yung mga trabaho ko, but nandun lang ako sa sulok. Paano yan, chat? Hindi nila alam. Nagpo-post na ako noon, tapos nakipag-transact. Tapos kinabukasan noon, usapan namin, meet up. Puro meet up lang yun. Yun, hanggang sa sa nag-pandemic. Nag-pandemic siya, malakas pa rin yung kaso nagka-problema ako dito sa tumagal din ng 6 to 7 months akong ganon, paikot-ikot. Pero nakikita ko na lumalago. Tumataas yung from 3K, tapos nagiging 6K. Gumagano, tumataas yung puhunan ko. Ngayon, nagka-problema ako sa supplier ko. Nung una, ang ganda ng mga product na binibigay sa akin. Ngayon, nahaluan na ng reject, damage, tapos paiba-iba yung tailoring, paiba-iba yung binibigay sa akin na produkto, tapos minsan kulang. Nangyari pa na malakas ang demand, tapos nawawalan ng supply. Siyempre, problema ako. Hanggang sa naisipan ko na naisipan ko siya na bakit hindi na lang ako yung mismong gumawa ng product. Sige, Cas, tuloy lang, Cas. Ayun, naisipan ko. Dito sa amin. Sige, go lang. Ayun, naisipan ko.
bakit hindi na lang ako yung mismong gumawa ng product? Ayan. Kasi marunong naman ako manahi. Yun nga, kasi yung prinsipyo ni Kasosyong Arvin, tumatak sa isip ko, yung start on what you have. Kumbaga, mag-umpisa ka kung ano yung meron ka. Sabi ko, marunong ako manahi. Ilang taon ako mananahi. Kumbaga, yung pananahi kasi, tinalikuran ko yun eh. Pero, thank you kay Lord kasi nagamit ko pa rin siya. Hindi talaga mawawala yung talento na yun. Yun, nangyari nun. Kaya wala akong makuha na na produkto. Ginawa ko, yung natitira kong anong tawag dito? Yung natitira ko pong product na damage, binaklas ko yun. Ginawa kong pattern. Ayan. Binaklas ko, ginawa kong pattern, tapos dala-dala ko yung tela na yon, tapos hinanap ko isa-isa doon sa taytay. Hinanapan lahat ng telahan, halos lahat. May ilan akong nakita, paunti-unti, dumadaan talaga sa matagal bago ko ma-figure out na ganun. Hanggang sa nakumpleto ko na siya, nalaman ko sa yung accessories yan. Hanggang sa unti-unti na akong bumubuo ng product yan. Nakakapag-supply na ako sa mga sa mga ano ba tawag dito? Mga customer ko. Ayan, mga client ko. Ganun nangyari. Tapos, nagdesisyon na ako na kasi yung company namin, di ba napagsasabay ko yun. Yung company namin, nagpalit ng pangalan. Kumbaga, babayaran kami. Babayaran yung empleyado. Tapos, kinakausap kami kung pwede kami sa iba, i-refer kami sa iba. Ibang na branch. Ayan, kasi sakto 3 years na ako doon eh. Kumbaga, 3 years lang kasi yung ng SM kontrata, lipat na sa iba. Ngayon, kinausap kaming mga empleyado, ganun, babayaran kami tapos ililipat kami. Ngayon, nagdesisyon ako na hindi na mag-renew. Dahil nga, bago ako nagdesisyon noon, na-testing ko na siya. Kumbaga, medyo malaki na yung yung kinikita ko compare doon sa kinikita doon sa sinasahod ko sa SM. Kaya napagdesisyonan ko, sabi ko kaya ko na to. Ganon nangyayari. Ayun, hanggang sa nabayaran kami, ginawa ko yung kalahati ng binayad sa akin, binili ko kagad ng machine. Kasi ang gamit ko ditong machine, nung una, yung sa airpot ko. May luma siyang makina, yun ang ginagamit ko. Ngayon, kulang ako ng overlock. Yan, binili ko ng overlock para maging quality. Kaya naman sa isa, kaso nga lang, hindi ganong quality yung gawa mo. Pero, nagtataka ko ba't may bumibili pa rin eh. Ngayon, yung ginawa ko ng dalawa, merong single, tapos overlock. Sa mga mananahay, alam nila yon. Doon naging mas okay. Hanggang sa yun. Naisipan kong gumawa ng logo. Paggawa ng logo, tapos pinaprint ko. Ayan, ginawa na natin ng sariling tatak yung ating produkto. Ayun, guys. Napakaganda ng kwento. Alam mo, Kas, napaka-inspiring ng story mo kung paano ka nagsimula. Kaya sa mga manunood natin, sa mga masiskarting nandyan sa live right now, kung kayo ngayon ay nagtatrabaho, no, at nag-iisip kayo ng another income, another source of income, kasi isa din sa pinaniniwalaan ko kasi, Kas, na hindi na talaga, kumbaga hindi na enough yung isang source of income lang. Kaya marami talaga sa ating mga viewers, no, at sa mga kahit late nilang mapanood to na kahit may trabaho sila, kayang-kaya nilang gawin na magkaroon din ng other source of income. At isa ka sa naging inspirasyon doon. Imagine niyo kung paano yung ginawa niya, sakripisyo para lang maka-create siya ng produkto na maibigay sa kanyang mga customer. At isa pa sa, nag-take note ako na ang dami ko nang naisulat, nasa story pa lang tayo, na kahit 50 pesos na kita, sabihin natin, medyo maliit siya. Uy, malaki na yun, lalo na kung nag-uumpisa ka. Tapos, ang pinaka-goal niya is maka-picture. Kasi alam nyo ba, napakahalaga na meron kang proof of, halimbawa, sa client na ito, patunay na itong taong to bumili sa akin at kaya nyo rin akong pagkatiwalaan kasi ang mga taong to nagtiwala sa akin. Ngayon, Kas, sa mga kwento mong yan, ang dami talaga na gustong maka-create ng other source of income. Pero yung discarding ginawa mo, may kasi tayo tinatawag na parang core gift na
kaya mo yan kasi nasa sitwasyon ka na ganyan. Pero hindi eh. May kanya-kanya tayong talent na binigay. Maaring mas magaling ka pa kay Dave, mas magaling ka pa sa mga akala mo na magaling na sila pero magaling ka pala. Try natin na i-figure out yon. Ngayon, Kas, dito na tayo papunta sa, syempre, nagkaroon ka na ng sarili mong logo, nagkaroon ka na ng sarili mong brand. Paano mo naman ngayon hinarap yung mga naging problema sa negosyo mo? Kasi syempre, hindi naman puro saya, hindi puro kita lang ang negosyo. Meron talaga sa likod niyan is mga problema naman. Yes, Kas. May kwento ako dyan. Ay, Okay. naging problema ko dyan, nung pinasok ko yung yung gumagawa na ako ng car cover, di ba, nag-umpisa ako sa Ah, seat cover, helmet bag, naging gumagawa na ako ng motor cover, tapos car cover. Nagka-problema ako niyan nun sa car cover. mm, Nangyari nun, nang dahil pa rin sa supplier ko. Siyempre, pati sa akin din kasi ako yung bumili ng tela. ah, ah, ah. Pwede ko pa to na Kumbaga, ang lakas ko nun, nakakabenta ako, paikot-ikot lang. Tapos isang beses nagkamali ako ng bili ng tela. Mm, Kasi naubusan ako dito sa isang supplier ko ng tela. Punta ko sa isang supplier sa malaking din yun, malaking warehouse. Tapos ang naibigay sa akin, hindi ko na testing. mm. Anong nangyari niyan, Kas? Yung yung cover na bumili sa akin at bago pa lang yung sasakyan niya, dalawa. Puting sasakyan. Ngayon, sabi niya, kailangan ko ng cover na to kasi para uwi sila ng Batangas, ganyan. Iiwan ba sa garahe? Ngayon, nangyari, naibigay ko yung cover nang hindi tinitesting yung tela. Alam mo yung kulay puti nilang sasakyan, naging batik-batik. Laking Munti ka na problema ako nga. Ang nangyari nun, nakipag-usap ako, munti ka na ako mademanda. Umabot ka sa ganon? Oo, munti ka na ako mademanda. Ngayon, hindi ko tinakbuhan. Siyempre, kailangan kausapin mo. Sabi nga nila, pero kung hindi ako nakikinig ng mga ng mga payo ni Kasosyong Arvin, malamang tinakbuhan ko na yun. Kaya Buti na lang, buti na lang. nag-think in sa akin yung yung kumbaga mas maganda kausapin mo yung customer, gawa mo ng paraan, bigyan mo ng idea kung paano solusyonan yung nangyari, magsabi ka ng totoo. Ngayon, pag nagawa mo yon, maintindihan ka naman ng customer. Hindi naman yan basta-basta maliban na lang kung talbahe talaga yung customer na yun. Kadalasan kasi ang market ng product ko mayayaman. Di ba? Mga car cover, di ba? Ayun, nangyari yun. Hindi lang isa, 3 beses magkakasunod. Guys, kasi iisang tela lang yun eh. Inubos ko sa car cover. Iba-ibang senaryo. May nag-abono pa ako ng mahigit 3,000. Kahit palugi na. Tapos papalitan ko na ng cover yon nang hindi ko na kinukuha yung reject na yon. Kasi abala sa kanila yun eh. Abala. Ayun, nasolusyonan ko yon. Basta inayos ko siya. Kumbaga kinausap po isa-isa. Binigyan ko sila ng panibagong cover nang hindi na kinukuha yung cover na yon. Wala silang binayaran. Okay lang na okay lang na malugi, wag lang masira yung pangalan mo. Yun yung sa akin. Okay lang paluwal ako ng paluwal, wag lang masira yung pangalan mo. Yun yung tumatak sa isip ko talaga. Kaya nagpapasalamat ako doon kay Kasosyong Arvin kasi yung time na yun, pasuko na ako eh. Pasuko na ako, sabi ko, titigil ko na to. Mas maganda pa yung wala akong iniintindi, yung una eh. Ngayon, yung nandiyan kasi yun eh, pag palakas ang palakas, dumadagdag yung problema. Nandiyan yung nangyayari na yun. Ngayon, ginawa ko nun, yung nakuha kong tela na to, yun eh, halos mahigit 10 rolyo na malalaki. Sinauli ko. Kinausap ko yung Pinakita ko sa customer yung video. Ma'am, ito po yung binilang ko ng tela. Sinauli ko po kasi malinang pangako yung yung supplier ko na ganito pala yung nito magiging cost pagka
naulanan at nainitan. Pero ngayon, salamat ako kasi nakita ko na yung mga legit na supplier na mga quality na tela. Kahit pa Ayun. paano. Napakaganda. Alam mo, Kas, tumatak sa akin ngayon. Nasabi mo, okay lang na malugi, wag lang masira ang pangalan. Kasi, maaaring may kapareho kang pangalan. Dave, maraming Dave eh. Pero yung ikaw mismo, no? Pag masira ang isang pangalan mo, wala na. Damay na lahat. Grabe yung ginawa mo, Kas, ha? Nakaka-inspired kasi ang problema mo, naging opportunity. Bakit? Kasi kung hindi nangyari yung problema na malapit nang nagkadimandahan, natawa ko doon sa demandahan talaga. Pero may isang taong naka-inspired sa'yo na harapin. Oo, parang kang matutunaw sa hiya, parang hindi mo alam, galit ka sa sarili mo, pero ang pinakasolusyon is harapin mo. Maging totoo, yon yung word 'no, sa lahat ng viewers natin, tandaan niyo yung tatlo na hindi ko rin nakalimutan talaga na okey lang na malugi. Sa pagnenegosyo, minsan okey lang na malugi tayo. Kasi ako singit ko lang ang konting story ko din sa pagiging parang negosyo na bato na I mean kita na, naging bato pa. Kasi, meron akong isang story din yan Kas na, pera na siya, malaking pera na ultimo para kahit nasa sasakyan binibilang ko, para bang na-overwhelm ako sa kita. Tapos biglang nagkaproblema na nagastos ko na yung pera. Pero anong ginawa ko? Gano'n din sa'yo, okey lang na malugi. Okay Pero lang. ang inisip ko din na itong client ko na 'to, kapagka uulit 'to, I mean sa first na transaction naman okey, 'pag sa susunod, sa akin 'to lalapit, hindi nga nagkamali. At 'yun yung nangyari sa'yo na naging opportunity siya. Kaya wag po kayong matakot na magkamali, pero wag din kayong matakot na harapin ang naging problema kasi magiging opportunity yan in the future. Kaya matututo Grabe. ka. Yes, yun yung Tsaka pinaka-importante at mas tingnan mo maganda yung pa rin quality yung ng product. normal Ano din yun, yata yung dumadating yung problema na gano'n. Kasi pag dumating yung problema na yun, doon na mag-iingat ka na tapos mas lalo mo pang gagalingan. Di ba? Yes, yun. Ibig sabihin, kapag may problema, merong solusyon na nakahanda diyan, pero anong gagawin natin? Hanapin natin. Hindi natin ito parang takbuhan. Oh, Kasosyong Arvin, dahil sa'yo, hindi po sumuko si Kasosyong Dave. Alright. So, eto Kas, siyempre, nabanggit-banggit mo na yung mga solusyon. Siyempre, hindi lang naman yung naging problema mo. Ano pa yung mga naging solusyon mo doon sa mga hinarap mo, like sa mga papel-papel, sa mga yung sa government compliance, nagkaproblema ka po ba niyan? At paano mo nasolusyonan? Sa government compliance. Bago lang po kasi na kumuha ng Okay. BIR. Ngayon, kumuha ako niyan dahil sa kasi itong last year lang. Oo. Yung Shopee, kasi kung di niyo matatanong, nagtitinda tayo sa Shopee at sa TikTok platform. Ayun. Bali, hindi ka na makakapagbenta, hindi ka na makakapag-post ng upload ng product kung wala kang papel ng DTI BIR. Exactly. Medyo mabigat ngayon. Yun yung kinaharap namin problema mga online sellers sa ganong platform kasi masyadong mataas yung tax. Tapos magbabayad ka pa sa accountant mo. Ayan, nangyayari. Ngayon, kailangan talaga tama yung presyo ng product mo para hindi ka malugi. Kasi minsan merong hidden cost yun eh. Kala mo kumikita ka na, pero kinumpute mo. Minsan lang, parang naglaro ka lang. Hindi kumita, ganyan. Minsan kasi merong may mga butcher, tapos hindi mo alam kung saan to, ba't kinalta sa akin to? Pag kinumpute mo na, hindi mo doon makikita sa dulo. Hindi mo makikita ngayon, sa dulo mo makikita pagka natanggap mo na yung payment. Parang ang nangyayari kasi parang nabigyan mo ng solusyon yung mga customer mo na free shipping sila, may mga voucher silang ganun. Pero sa likod niyan, ang mga seller ang sobrang parang suffer din talaga. Di ba, Kas? Ganun yung Kas. Bali, kaya ako tumalon sa Shopee at TikTok noon kasi dati wala pang yun eh. Wala pa, maluwag pa masyado sila. Ngayon, kaya gusto ko lang pumasok doon kasi gusto ko mapalawak yung
mga magiging customer ko, nakakarating ng Mindanao, Davao, Pangasinan, kahit saan, nang mura lang yung shipping fee. Kaya ako pinasok yon. Pero sa ngayon, ayan, may problem kaming mga online seller. Ang target naman namin ngayon, gusto namin magkaroon ng sariling website. Yan talaga yung Yes. gusto kong At matutunan. kasama yun sa Sana may programa turo na yan ni Casting Kasosong Couch. Arvin. Yes. Meron kaming sinalihan kasi na hindi kami magka-batch, no, sa lahat ng viewers. Hindi kami magka-batch, pero ang community namin ay isa. At sobrang na-excite kami lahat na nasa community kasi nga, itong website na hindi namin alam kung ano, paano ba to, pero merong pinangako si Kasosyong RV na website at sobrang excited kami dyan. At syempre, Kas, totoo yun. Kasi nga tayong mga sailor, ang laging nasa isip natin at puso na bigyan ng maliit na shipping fee yung ating mga buyers na kailangan natin nagalingan din sa pagpipresyo. Kaya sa lahat po no ng mga viewers natin, wag na po kayo sobrang tumawad. Hindi nyo po alam yung mga pinagdadaanan ng seller. Sobra talaga. Alam nyo yun, kakain na lang, binigay pa sa inyo. So, may Ayun, hugot. Kas, may kwento ako doon na bali, nagawan ko siya konti-unti ng solusyon. Oo. Kumbaga, lumalabas ako sa platform na yon. Kumbaga, binibuild ko yung pinapalakas ko yung FB page ko. Tapos, meron akong courier na VIP tayo doon. Nag-apply tayo na bilang VIP. Para yung shipping fee, ganun pa rin kababa sa platform na yon. Ngayon, hindi ganun kalakas kasi talagang manual ang gagawin mo eh. Di tulad sa Shopee and TikTok, 'di ba? Isang click lang 'yon, add to cart na 'yan. Bye, ganyan. Pero sa kailangan manual. Kausapin mo talaga parang marketplace. Kausapin mo isa-isa, ganyan. Medyo matagal ang proseso. Kaya ginawa ko, pinatrabaho ko sa iba yung kumbaga hindi ko na kaya kasi sa ngayon dalawa pa lang yung mananahi ko. Tapos ako pa rin yung cutter, ako pa rin tagagawa ng pattern, ako taga-sagot ng message eh. Tapos ako taga-pack, ako taga-deliver. Marami pa rin sa ngayon. Pero nagpapasalamat ako dahil meron akong dalawang mananahi na tumutulong sa akin. Tapos yung taga-hawak ng page ko, yan na yan ako rin. Parang sinanay ko yung sarili ko magpasahod. Doon ako natutuwa. Dati, hindi tumatagal yung empleyado sa akin. 2 to 3 months wala na ako pampasahod. Ganun nangyayari. Ngayon parang sa experience na yan, ginawa ko, talagang inaral ko talaga paano ko kaya tatagalan to na lagi yung nauubusan. Mali pala yung cash flow ko nangyayari. Kumbaga ginagawa ko kasi, ubus biyaya ako eh. Kumbaga, yung kinikita ng business, basta kung ano-ano yung ginagastos ko, minsan inuubos ko sa agad sa supply. Tapos pagdating ng sahuran, saan kaya kukuha? Ang tagal ko bumubulot na ngayon. Ang tagal. Ngayon, medyo nakukontrol na natin. Paunti-unti. At nagpapasalamat ako kasi yung software ko na isa, nakalagpas ako ng 1 taon ngayon. Hanggang ngayon, nandiyan pa. Pero talaga, pinapractice ko talaga siya humawak ng tao kasi gustong-gusto kong matutunan, pagpasahod, makatulong. Ayan, di ba? Sabi nga nila mag-umpisa lang muna sa konti. Maliit lang. Lalaki rin yan. Pasasanay din tayo yan. Ayun, Kas. Alam mo, Kas, napakaganda na naging pagbabago sa buhay mo ha. Kasi imaginein mo, yung dating nagtatrabaho as dicer, tapos sumasideline na, sumasideline, and tingnan mo, yung naging transformation mo ngayon. Hindi mo naman, na-imagine mo ba, Kas, na meron ka ng empleyado right now? Hindi po. Hindi mo ma-imagine, diba? Pero bakit dumating siya? Kasi parang bunga din yan sa itinanim mo noon na sakripisyo at nasa ka lahat hinarap mo, wala kang tinakbuhan na kumbaga, imbis na takbuhan ng problema, hinarap mo siya kahit gaano kahirap. So, ganun yung grabing transformation sa'yo. Kaya congratulations kasi ang pangarap ng karamihan is kumita lang. Pero at the end of the day, meron ka palang dapat na tulungan na masolusyonan din ang mga pangangailangan nila. At yan nga, ikaw ay nagpapasahod.
Although dumating ka din 'no sa mga, problema na wala ka Mm. na bang pasahod, pero bakit hindi sila umaalis? Pero bakit nandiyan pa rin sila? Ngayon dagdagan mo na lang 'no, kasi nabanggit ko na yung mga transformation. Ano pa yung masasabi mo na buti na lang hindi ako huminto, buti na lang na tinuloy ko 'tong pagninegosyo ko at eto ngayon, kahit papaano hindi man usaping parang milyonaryo na ako or mayroon na akong mga achievement, pero ano yung mga nagbago sa buhay ninyo kasama po ang inyong pamilya? Ayun, buti na lang at hindi ko hininto, nilabanan. Kumbaga, pinagpatuloy pa rin kahit puro stress nangyayari. Talaga 'pag wala kang ano, malaking tulong kasi sa'kin yung community natin dito sa KMG, Kasosyong Malupit Group ni Kasosyong Arvin Urubia. Ayan, yun yung nagbigay ng tibay sa akin, eh. Kumbaga, wala kasing mapagsabihan ng ano mo, eh. Kumbaga, iba yung, kaibigan, pang personal, okay lang. Pero 'pag sa negosyo, minsan hindi nila naiintindihan 'pag hindi mo same ng mindset. Ngayon, Tama, ang laking tulong sa akin nitong group na 'to, yung community natin na Kasosyong Malupit Group. Marami akong naging kaibigan, kakilala. Tapos 'pag nagsabi ako ng problema sa business, meron sila agad insight. Kumbaga, may payo sa'yo. Tapos 'pag kahit hindi mo siya gaanong nami-meet up, 'pag nag-meet up kayo isang beses, parang ang gaan ng ano niyo, ang gaan ng yes. kumbaga 'pag mag-usap kayo, nagkakaunawaan agad kayo, gano'n yung nangyayari. Kaya nagpapasalamat ako do'n kasi ang laking tulong sa akin nun. Tapos yung pagbabago ng ano, simula dati, ang laki talaga ng pagbabago. Malayo na pero malayo pa. Kasi ngayon po, Yes. parang up and down lang talaga kasi. Hanggang ngayon, namomroblema pa din tayo. Pero Oo, 'di andun naman tayo. nawawala 'yan. Hindi hindi nawawala, kumbaga. Pero yung laking tulong na naumpisahan ko yung business na 'to, kumbaga Mm. naipo-provide ko yung ano, yung pangangailangan ng anak ko na. Naibibigay ko na. Dalawa na po kasi yung anak ko tapos single parent na po ako. Gano'n nangyari. Ayun, mas magandang ano, nagpapasalamat ako kasi yung dating ano, ini-imagine ko lang 'to, eh. Oo. Kumbaga, ni-imagine ko lang siya kung paano kaya kunyan punta ako diyan sa sulok, i-imagine ko dito ako maglalagay ng makina, ganyan, ganyan. Tapos Ah, kinikilusan ko, yun yung nangyari. oo. Tapos yung ano, hindi ko nakwento sa'yo yung kaya ito yung prinsipyo ko na naniniwala ako sa ano, sa start on what you have ni Oo. Kasosyong Arvin. Kasi nangyari nun, yung nag-umpisa pa lang ako nun, nangyari nun, kumbaga, basta kung ano lang yung meron ako. Oo. Hindi ko akalain na maiano ko siya. Sa internet, nagbabayad ako ng ano, ng kinausap ko yung tropa, wala kasing ano, wala kaming wifi. Kinausap ko yung kapitbahay namin, ah, magbabayad ako ng kada buwan ₱200, eh, di ang laking tulong na sa akin nun. Mm. Tapos kinakausap ko yung ano, yung mga marunong sa ano, sa computer. Nandiyan lang sa paligid natin, eh, kaya ano, mag-umpisa ka kung anong meron ka, makapag-umpisa ka ng business mo. Marami tayong kakilala diyan, may mga gamit tayo diyan na akala natin walang kwenta pero magagamit pa natin. Kaya lang Napakaganda, grabe. Alam mo kapag ka na nagsasalita lahat, eh, may laman, eh. Ano mo yung parang lahat na experience mo talaga, hindi lang yung parang, knowledge mo lang, nabasa mo lang at, napanood mo lang, kundi ito yung talagang mga naging experience mo 'no. Ngayon gusto ko na, itanong din sa'yo, ano yung maibibigay mong tip or advice kaya 'no, kasi nabanggit mo nga kanina na magsimula ka lang kung meron ka. Kasi imaginin mo may mga taong nasa paligid mo na handang tumulong sa'yo. Ibig sabihin sa mga pangarap natin, huwag nating isiping alone tayo, nag-iisa tayo. Maging open ano din tayo sa iba na meron silang mga kaalaman, meron silang kakayahan na sobrang makakatulong sa atin na hindi tayo talaga mag-iisa sa pangarap natin. Kasi ano yung maibibigay mong mga advice or tips sa, gustong magsimula at yung isip nila nag-iisa lang sila pero hindi naman talaga nag-iisa? ayun, ayun na naniniwala ako na bawat isa sa atin may kanya-kanyang core gift. Ayun, may mga Yes. talento tayo na hindi natin pansin na Oo. magaling pala tayo dun sa bagay na yun.
Ayun, yung bagay na yon pwede natin gamitin sa pagsisimula ng business. Ayun, katulad yung sa akin, tinalikuran ko yung pananahi. Kala ko, hindi ko na magagamit. Ayun, dumating yung time na naging ano tayo, gusto na natin mag-umpisa, nagamit ko pa. Kahit tinalikuran ko siya ng 3 years. Ayan, maraming bawat isa sa atin, meron talento na binigay si Lord na pwede natin gamitin sa pagbi-business. And that's Ayun. So, ang binigay na tip sa atin, no, meron tayong kanya-kanyang kakayahan or core gift. Yun yung word na core gift, yun yung advice. Sa mga hindi pala nakakaalam, baka hindi nyo pa na-discover, ano ba talaga ang core gift ko? Parang ilang taon na ba ako dito sa mundo? Hindi ko pa rin na-discover. Alam mo, kung saan ka magaling at may kakayahan ka, yun na yun. Marunong ka magluto, marunong ka manahi, yun na yun. At minsan, yung mga bagay na akala natin, passion mo na para bang eto na siguro, minsan hindi rin tayo napupunta dun eh. May mga bagay na kahit hindi natin gusto, kailangan nating gawin. Parang ganon. May mga ganon eh. Ayaw mo magbenta, pero napupunta ka sa pagbibenta na hindi mo alam. May mga ganon din na hindi lang all about passion din talaga. At tandaan niyo yung core gift na ibinahagi po ni Cas Dave sa atin. Ngayon, Cas, nabanggit mo rin yung kung hindi dahil sa community na 'to, hindi tayo magkakilala, Cas. O yes sabi po. mo nga kanina, hindi tayo, personal na magkakilala or Hmm, kahit nag-meet in person, sa totoo lang hindi pa kami nag-meet in person sa hmm, di pa. online lang kaya talagang malupit ang Ilang days pa mag-content lang. kasi ayan nakikita natin, oo. So, Cas, meron ka bang community ginagawa right now? Meron po group lang po ng ano ko ng parang Facebook page lang tapos mga customer ko lang po kasi yung inano ko muna. Pero balak pa rin natin gumawa Oo. ng sariling group na magbibigay ng ng inspirasyon, kumbaga, Alright. So, makatulong sa kapwa yes. natin, negosyante. Ngayon Kas, ano ba yung pinaniniwalaan mo? Ako may pinaniniwalaan ako as a business din, nagbi-business, patuloy na nagsusumikap na palupitin ang mga produkto at magnegosyo ng tama. Ano ba yung pinaniniwalaan mo Kas sa tagal-tagal mong pagninegosyo na until now andyan ka pa rin, na pinanghahawakan mo siya? Hmm, ang pinaniniwalaan ko para tumagal tayo sa business, huwag natin kalimutan ng si Lord. Lagi tayong manalangin, ayan. Tapos yun, kailangan natin talaga ng, ah, makakausap. Ayan, nandiyan yung community natin. Tapos ayun, tuloy lang. Ah, 'Pag napagod pahinga, bangon ulit, tuloy lang ang laban. Ayun lang, Kals. Ayun. So, tatlo ha. Una, syempre, hindi naman natin kaya lahat din. At the same time, hindi lang din po Mm. puro pray na, Lord, bigyan mo ako ng bahay, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan, or itong pangarap ko, Lord, ibigay mo naman sa akin to, tagal-tagal ko nang gusto to. Pero lagi po nating tatandaan na may kaakibat po. Ang Diyos ay nandyan po yan. Pero kung tayo po ay patamad-tamad, hindi po natin to ginagawa, ay wag po kayong mag-question kung bakit hindi pa rin binibigay sa inyo. Kasi nga, kulang din sa aksyon. 'Di ba? Parang sinasabi mo na gusto mo 'tong isang bagay na 'to pero hindi mo siya pinagsusumikapan na maabot. May, kaakibat po na aksyon 'yon. Ngayon Kas, ano naman yung mga dapat nilang iwasan? Kasi may mga nabanggit ka na mga pagkakamali kanina. Ano yung mga dapat iwasan nila na yung mga nagsisimula pa lang na hindi na nila magawa 'to? Okey lang magkamali pero okey din na i-accept yung mga natutunan na ng iba na experience na, "Uy, 'wag niyo na 'tong gawin." Ano yung mga dapat nilang iwasan? Mga dapat iwasan na ano bang mga dapat iwasan natin? Ayun, yung halimbawa 'pag nagkamali ka, 'wag mo damdamin masyado. Ah, Ayun. Magpatulong ka, kausapin mo yung customer mo. Kunyari, back job yung gawa mo, kausapin mo, madadaan naman sa pag-uusap 'yan. Tapos tuloy lang ang laban palagi. Mag-aral ng mag-aral, walang katapusang aral sa pagninegosyo, ayan. Oh, 'Yun ayun lang. ha. Mga dapat ninyong iwasan na 'wag lang din ano, parang pagkaproblema na, suko na. Iwasan niyo rin yung parang dibdibin ang mga problema. Although, hindi natin masasabi kasi iba-iba yung level ng problema natin, eh. Maaaring medyo malakas tayo ngayon, kaya nating harapin
Pero may iba din kasi na nadadala na sila eh. At tuluyan na ang hihinto. Pero yun ang aming china-challenge po sa live na to, na huwag kayong huminto. Kasi hindi nyo alam, doon pala sa paghinto nyo, nandun na pala eh. Yun na pala yung perfect timing para sa'yo. Kaso lang huminto ka. Yun ang dapat ninyong iwasan. Ang huminto. Yes. Yes! Ngayon ka, ayan, grabe, ang bilis lang natin. Wala pa tayong 1 hour. Ang bilis ng kwentuhan, pero grabe, ang Ang dami bilis, na kaagad nating na share na value. ang bilis natin, ang bilis din tumulo ng pawis ko. Okay lang yung pawis na yan. Ibig sabihin, Ay, power yan. Na nalagpasan mo na yung, kasi no, sa lahat ng viewers natin, pansin nyo naman siguro no, na medyo mahihain yung guest natin. Pero tingnan nyo, lumabas ngayon yung power ng experience niya. thank you. Experience First time ba? ko kasi, Pawis ng experience yan. first time yung ganito. Thank you, Kas. Oo. Oy, ano, bago tayo Hindi na ako magiging magtapos, mahihain. diba? So, lagpasan na yan. So, content creator po yan si Kasosyong Dave, no? Pareho kami. Nag-enroll kami sa isang programang malupit, ang KMCC ni Kasosyong Alvin. At talagang, tingnan nyo naman, matatapos na namin yung live na to. Hindi nyo ba alam? Dahil iisa ang programa namin. Kaya kung gusto nyong sumali, ayan, mag-message kayo sa akin para ipasa ko kayo doon kay Kasosyong Arvin. Actually, nagsimula na ngayon ang batch 12. Yes, nagsimula ngayon. Mag-enroll na kayo, KMCC. Oo. Kaya Sana nga kasi yung- nagagawa ito. Lalakas yung loob nyo. Magbigay ng message po sa mga viewers natin. Ano ba yung mga page mo? Ipa-flash natin yung page mo, Cash. Ayun. Cash? Ayun. Cash? Okay, sa mga viewers natin dyan, mga kasaklob, yun, tawagan namin mga kasaklob. Ayan, Mga kung kasaklob. gusto nyo ng quality na motor cover, car cover, pang saklob sa inyong sasakyan, message lang kayo sa Dayride Cover page namin. Dayride Car and Motor Cover. Yan. Gumagawa po kami ng mga cover ng sasakyan, upuan, motor. Yan, Kas. Thank you sa pagganap. Yun. So, sa mga viewers nandito po sa screen right now ang kanyang FB page or kung tawagin natin ay business page. Yan po. At syempre, kung gusto nyo rin po na mas lalong makilala pa at kung gusto nyo na mag-personal message sa kanya, i-follow nyo rin po ang kanyang personal account. Dito naman po. Kas, ano mo na po sa kanila itong tawag nito, yung iyong personal na account. Personal account ko, Dave Estrada Igot. Ayan. May makikita nyo dyan. May mga reels tayo dyan. Ang ano ko pa lang ngayon, Kas, mga content ko, pang business content pa lang. Pero matatry din natin yung pang personal content natin. Pero effective effective kapag talaga nagko-content ka na nandun yung mukha mo, nagkakaroon ng trust yung mga customer kahit bago pa lang yan eh. May stock nila yung account mo eh. Iyon yung kapangyarihan ng pagko-content. Yan. Kaya mag-enroll na kayo sa KMCC. Yes. At saka syempre sa lahat po ng viewers natin, no, yung mga until now faceless pa rin, yung parang nabanggit mo nga, Kas, na okay talaga pag may mukha, o magpakita na kayo sa camera. Ganon din naman eh. Pag nanalamin kayo, sabihin nyo na lang, I love myself. Parang ganon na lang. Ayan. So, masaya. naman po sa mga viewers natin. Message. Ayun, follow nyo na si Kasyosong Maricel. Yes. Ayun, thank you sa panonood. Ayan. Thank you kay Lord. At matatapos na yung programang to ng masaya. Ayan. Yes. First time ko yung ganito, kaya tingnan mo yung pawis ko, tagatpag talaga kasi ikaw lang nakagawa sa akin ng ganito. Alright. Oh, di ba? Kanina nakatapat sa akin yung eh. Okay. Thank you sa lahat, Kas. Thank you. Thank you, Kasosyong Arvin. Oo, Kasosyong Arvin, salamat po kasi ito, nagkakilala kami ng mga kasosyo din. So, Kas, bago tayo magtapos, no, gusto ko lang din i-share sa kanila yung aking group, ang Masiskarte sa Buhay. Ayan, join po tayo dito. Ayan, lalo na kapag ikaw ay madiskarte at sa tingin mo may kulang na mga paraan pa or may diskarte kang parang gusto mo pa siyang mapa-improve pa lalo,
mag-message kayo mag-join pala sa aking group. And sa aking business page naman, na patuloy ko pong nilulupitan ngayon, abang-abang po kayo, meron tayong mga surprises dito. Follow nyo na rin po yung tindahan ko, tindahan ni Mase. And kung saan kami nagla-live every Tuesday po ng 10 a.m., meron po tayong iba't ibang guest na talagang totoong nagnenegosyo at sobrang nakaka-inspire ng mga kwento. Ito naman po yung aking page, no? Maricel Atibagos Butan. At eto ang aking pinaniniwalaan din na success start when you decide to begin. Hindi po next week, hindi next year, kundi begin now. Napakahalaga ng now. Yun lang po. At maraming salamat po sa mga viewers, Kas. Maraming salamat din po sa iyong pagtanggap ng aking invitasyon na maging guest po sa aking live. Kasi, Salamat sa ulitin. Yes, i-end ko lang yung live and then usap tayo saglit sa Sige, sa sige. backstage. Sige. Thank you.